I love saging. Simple. Ang takaw-takaw. Wala naman. Oh, Don't try this at home. Masarap. So I visited Naga City in Camarines Sur. Naging speaker ako sa 6th Food and Beverage Expo, and dahil nandun tayo for food, of course, kakain tayo na mga masasarap sa iba't ibang mga restaurants doon. So umikot kami around Naga City and Camarines Sur to taste some very interesting dishes. One of the things I really wanted to visit was the Kinalas kasi it was voted as world's worst dishes by the Food Atlas. It created a lot of intrigue, no, in the Philippines, especially, you know, to the Bicolano. So I had to try it out myself. Nandito tayo sa Cordova Kinalas Chakamot Kinamay na pag-prepare ng ating kinalas, which is like a soup na parang mami in a way, noodles, broth, and shredded beef head, mascara. At titignan natin kung totoo ba yung number 17 na worst dishes in the world ng Taste Atlas. Malalaman natin ngayon. But what I found very peculiar was that on the table, di ba, pepper, may asin, pero meron ding container ng betchin. So, parang, okay, it's your option to add it. Not that it's bad, pero it was the first time I encountered na may betchin sa lamesa. And it was served with this fried banana, para siyang maruya. May specific term sila doon. And I really enjoyed the kinalas, no? Very nice, rich soup. Then they like pour a bit of a gravy. So ako naman, not knowing na may parang thick gravy pala siya dun sa nakahalo na kailangan mo siyang ihalo to add more flavor. Yung all the collagen from the boiled bones and whatever. Dapat pala, minix ko siya before tinimplahan. Yeah. Yep. Kasi may sabat yung gravy. Yan. Kaya, taste before you season. Di ba? Yes. Pinoy na Pinoy, no? Na dumiretso. Ito yung beef na kinalas na ang tip ko lang dito, tikman nyo muna bago nalagyan ng pati. Kasi sobrang nami-make sense yung saging, no? Yung the sweetness. Ang daming nangyayari na flavors ba? Ang ganda ng body ng soup, no? It's clear but it's flavorful and very clean tasting. Ako definitely I don't agree it's one of the world's worst dishes, no? Kasi masarap siya, no? Then on a good day, it's perfect for a rainy day or an afternoon merienda. It's very comforting. It's not out of this world, but you can't say it's the worst. My lola is actually from Naga in Bicol, and I grew up having a lot of dishes na may gata or like laing growing up, and dishes na manghang. My lola would eat chilis like peanuts. So talagang matapang talaga yung panglasa niya sa maanghang. So ako, for me, I've also developed that love for spicy food, and medyo mataas yung tolerance ko sa maanghang. And because I love spicy food, we visited this place called Chef Artist, and of course, very nice interiors, very crafty, very artsy. Pero what was very, very interesting to me is meron silang
parang Java rice na may levels of spiciness. So ako naman, order siya. Spiciest ko. Sa ano ba yun? May level siya. Sabi ko, level 5. And ito na ang ating very popular na Mona Lisa meal. Yan. So ito siya, isang plato, malaking plato na may Java rice and may humba, lumpia, etong Flour deluxe. Flour deluxe, so parang siyang chicharon bulaklak and may mga sauces dito. Pero ang special talaga dito sa kanilang Java rice is that it comes with a level of spiciness. Correct. Di ba? Kasi sa Bicol tayo, dapat talagang lumalaban tayo, di ba? Yes. So, eto siya, nag-skip lang kami ng mga levels. So, level 1, level 3, Level 5. and level 5. Bakit mo naisipan tong ganito? Siyempre, yung tao, iba-iba yung level ng spiciness na gusto nila. Eh. So, kailangan namin mag-adjust para mabili yan. So, halimbawa, may gusto, sakto lang. Okay, level 1 po. Pag gusto ko ng gusto kong galit ako sa asawa ko eh. Meron ka bang level 5 dyan? Sabi ko, 3 lang yan. So, yun. So, basically, kasi parang a celebration of Bicol's love for spiciness dito in a way, no? Yes po. Sige. Titingnan natin, kakayanin ko ba ito? Sige, simulan natin sa 1. Ito, yung 1 natin, halos walang spiciness. Halos wala. Pag malakas ka sa anghang, parang wala lang siya. Ito, humba. Hinumba siya, then grinil siya, kaya smoky. Dapat may konting taba para mag-match sa akin. Ay, hindi, para mag-cut ng spiciness. Pero una, rice muna, natin Java rice. Kumusta po? Spicy na siya. Yung level 1. Hanggang 5 po yan. Sa dulo pa yung anghang. Duda ko, parang pinaprank niyo ako, 1. 1 talaga to. Kaya. So, ito. Nag-skip tayo ng number 2. Number 3 na tayo diretso. Ang mapapansin mo, darker yung color. Rice lang muna. Ito na. Nasa huli yung sipa, ano po? Di tayo mapapahiya dito. Tinanong ko po kasi kanina si Chef. Chef, anong gusto mo po? Level of spiciness. 1, 2, 3. Bigyan mo ng 5. Okay, sige po. Walang problema. Yung 1 ng 5. Pero ako, I would eat this. Wala akong problema sa anghang niya. Pero nafe-feel mo talaga sa dila mo na, eto, kanina pa nagsasalita, pero ramdam mo pa rin siya. Tingnan natin sino First time ko yung 5. Tingnan natin kung sino mas Bicolano sa ating dalawa. Anak ko. Di ba? Magkakasubo. Di ba? Yan. Okay, try natin. Eto, pero paano ba nagsimula itong chef artist na restaurant? Okay. Actually, simula po siya nung pandemic. Nung lang kami ng monthly. Hindi ako nakabalik sa cruise ship. So, nag-decide kami ni Mrs. ako na magtinda lang ng ng ulam sa labas ng bahay namin. Kasi that time, wala talagang ibang pwedeng itinda bukod sa pagkain na bibili na. Hindi ka pwede pagtinda ng kung ano-ano kasi di naman yung primary needs. So, we decided na ulam na lang. Ano mga first recipes or dishes na binenta niyo? Ano lang po, pancit, bihon, spaghetti, yung typical lang po. Pero paano napunta dito? Ayan, may istorya po. May istorya na. Kasi nung very challenging time na yung 2021. Nung una kasi yung mga product namin, burger, carbonara, spaghetti. So sabi namin, parang bihira kainin ng isang tao. So mag-isip tayo, mami, ng pagkain na everyday kinakain. Ano ba talaga? Kanin. Tapos, yun, gumawa kami ng mga ulam. Tapos, ano pagkakaiba natin sa iba? Since na sige, try natin Java rice. Lagyan natin ng anghang. So, doon na po nagsimula. Ginagawa nilang challenge. So, sige, kaya mo nga yung 3. Tikman mo nga yung 2. Mga ganun po. Challenge nga natin, no? Tingnan na natin. Yung 5 first time ko po kung sakali. Grabe! Ang kulay niya! Alam mo, feeling ko, ito siya, pag kinain mo, the more you eat, paanghang siya ng paanghang, di ba? Kasi yes po. Parang gumagano na sa bibig mo. Lalo na yung 5. Sige na. Cheers. Good luck.
Kahit ako first time ko to, chef. Level 5. Sige, ikaw muna po. Kanin mo na, kanin mo na. Parang kasing kulay na ng plato ko. Yeah. Rice lang, ha? Wala naman. Wala. Kaya, kaya. Wala. Wala. Wala talaga. Wala kang... Wala talaga. Hindi, magaling. Wala talaga. Nasa huli, no? Samyang ba, chef? Wala talaga. Wala. Wow. Oh my God. Manghang talaga siya. Isang subo pala yan, chef. Woo! Oh, ito. Uminom na ako ng gatas, oh. Maraming salamat, ha. And sobra ko ng busog, grabe. Yung Alam mo, yun lang subo kinain ko, pero sobra ko ng busog. Maraming salamat, Alice. Ako, salamat po sa pagbisita. Salamat po. Because I'm feeling generous today, papatikim. Level 3. Fuck. Ito may spice na. Level 5. Oh, ano to? Traidor. Unang bag. Boom! Number 5. Don't try this at home. Maanghang na siya. May after effect. Di ba? Pag medyo nalulunok mo na siya, hindi mo siya sumasabog yung Limited time, unlimited choices for food. So kahit medyo busog na ng konti, dumaan naman kami sa Baker's Plus. Ito yung kinikwento nila na favorite ng mga estudyante. So we had this parang toasted siopaw. No? Yun talaga, sabi ko, si busog-busog na pero gusto natin na matikman. One of the original. Hindi mo siya pinaka-original, ha? Pero very popular sa kanila, yung toasted siopaw. Kasi yung toasted siopaw natin dito sa Metro Manila, doon talaga nagsimula sa Bicol yun eh. So we wanted to have dessert right after our meal, pero wala kami mahanap na dessert. So we ended up having merienda. Pwede na rin yun, di ba? Basta makakain ng masarap sa Bicol. Nandito tayo sa Baker's Plaza at sikat daw tong kanilang asado pandesal. And let's try it. Oh. Ganyan siya. Masarap. Hindi ako dapat iya. Ito masarap. Asado pandesal with UFC hot sauce. Sponsor pala. Go, sponsor yan. Sponsor. And after our very late afternoon lunch, late lunch, then we had a merienda, and after we had a dinner, a very heavy dinner at this beautiful restaurant called Soledad. And they were serving a lot of Ilocano specialties. They had their, of course, the laing. And also we had the original na hindi pa siya tinatawag na Bicol Express, which was probably the inspiration of the Bicol Express. It's the balaw, no? We also had the tinutungang manok, which is like chicken cooked in a sauce with smoked coconut, no? Yung coconut, parang pinapausukan nila, ginagata. So, medyo grayish siya. Sobrang sarap niya. And I ate, believe it or not, laing pizza. O, di ba? I think the key really is just choosing the right cheese to be the base of the laing pizza na it does not overpower. It's still cheesy, pero it does not like
take away from the laing and the flavor of the coconut milk. Masarap siya. Pero the other pizza they served was which I really enjoyed, not Bicolano at all. It's like a 4-cheese pizza with dried cranberries. Ang sarap niya. Masarap siya. Weird, pero masarap siya. Tignan nga natin. Sili, oh. Grabing sili. Tanggalin natin. Natatakot ako. Yan. Let's... It works. You taste the laing. Nabiblend siya sa cheesiness ng pizza. Sarap. Nice crust. At eto muna for today mga kasimbol. Let us just sit down, reflect, and digest upon all this food and stories I've been sharing. Kaya mga simple, sit back, relax, and abangan nyo ang ating next episode na kakain naman tayo ng maraming masarap sa ating Simple Goes to Naga. Please like and share my videos, and if you like more recipes like this, please click here to subscribe, and don't forget to hit the bell button to get notified. Simple!